Dakila, banal at mahabaging Diyos na mana nasa langit, nasa amin ay palagi nagmamahal. Maraming salamat po, Ama, sa dakilang kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin sa pamamagitan po ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Hindi po kami karapat-dapat sa biyaya pong ito. Kami po ay karapat-dapat na mapunta po sa impyerno dahil po sa aming mga kasalanan. Subalit dahil po sa iyo pong habag at pag-ibig po sa amin, iniligtas niyo po kami, Panginoong Diyos, na wala pong anumang hinihinging kapalit. At ngayong araw ay nagpapasalamat din po kami sapagkat tinipon niyo po kami sa lugar pong ito upang mag-aral po ng iyong salita at magkaroon po ng fellowship. Nawa, Panginoong Diyos, sa pamamagitan po ng salita po ninyo sa araw pong ito, nawa bigyan niyo po ng kaaliwan at kalakasan po ang mga brothers and sisters. Kung mayroon po mga brothers and sisters ang naharap po sa mga pagsubok at mga paghihirap sa kanila pong Christian life, nawa bigyan niyo po sila ng kaaliwan sa pamamagitan po ng salita ninyo sa araw pong ito at ibuhos niyo po sa kanila ang biyaya na kinakailangan po nila upang wala pong sino man ang matisod. Sa mga brothers and sisters na mayroon pong sakit, dalangin din po namin, Panginoong Diyos, ang kanila pong agarang paggaling. At kung mayroon naman pong mga brothers and sisters na hindi po nakadalo sa araw pong ito, nawa, Panginoong Diyos, ay sa susunod po na linggo ay makadalo po sila at maka-fellowship po ng mga brothers and sisters. Sa oras pong ito, Panginoon, ay punuin niyo po kami ng iyo pong biyaya at kapayapaan, Panginoon. At magsimula po hanggang sa matapos, Panginoon, samahan niyo po kami. Ikaw pong kumilos po sa amin sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus, sa amin ay palagi nagmamahal. Amen. Okay, buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa Marcos chapter 10, verse 46 hanggang 52. Marcos chapter 10, magmula po verse 46 hanggang 52. Okay, kung nahanap na po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At dumating sila sa Jericho, habang nililisan niya ang Jericho kasama ang kanyang mga alagad at napakaraming tao, isang pulubing bulag, si Bartimeo na anak ni Timeo, ay nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazaret, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik. Ngunit siya'y lalong nagsisigaw, anak ni David, mahabag ka sa akin. Tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. Tinawag niya ang lalaking bulag at sinabi sa kanya, matuwa ka, tumayo ka, tinatawag ka niya. Pagkahagis sa kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Sinabi ng lalaking bulag, Raboni, ibig kong muling makakita. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya. Okay, so ngayon pong araw, so nais ko pong i-share po sa inyo yung patungkol po sa bulag na si Bartimeo. Sa pamamagitan po niya, marami po tayong matututunan. So nais ko pong ibahagi po sa inyo yung mga bagay po na natutunan ko po ng pagbulay-bulayan ko po, ito pong si Bartimeo. Si Bartimeo, so, nang marinig niya po na si Jesus ay dumaraan, sumigaw siya. Sabi niya, mahabag ka sa akin. Kahit sinaway po siya ng maraming tao, lalo siyang nagsisigaw. Hindi niya po pinalampas yung pagkakataon. Si Bartimeo, nang makita niya po si Jesus, hindi niya po pinalampas yung pagkakataon. At pagkatapos, binuksan po ni Jesus yung kanya pong mga mata. At pagkatapos ay sumunod siya kay Jesus. Si Bartimeo, siya po ay larawan ng isang makasalanan. Dahil po sa kanyang pananampalataya, binuksan ni Jesus ang kanyang mga mata. At pagkatapos pong buksan ni Jesus yung kanyang mga mata, sumunod siya kay Jesus. Dito po sa verse 46 hanggang verse 47, babasahin ko po. At dumating sila sa Jericho,
habang nililisan niya ang Jericho kasama ang kanyang mga alagad at ng napakaraming tao, isang pulubing bulag, si Bartimeo na anak ni Timeo, ay nakaupo sa tabing daan, o tabi ng daan. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus, na taga Nazaret, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Kaya dito po, si Bartimeo, siya po ay isang pulubing bulag. Kung iisipin po natin yung kanyang kalagayan, ito po ay nakakawa, tama? Mahirap po siya, isang pulubing bulag, maraming namamalimos, at wala pong marahil nawalan po siya ng pag-asa. Si Bartimeo po ay lumalarawan po sa atin. Bago po tayo maligtas, tayo po ay miserableng makasalanan patungo po sa impyerno. Ngunit, si Bartimeo, narinig niya po yung patungkol kay Jesus, na si Jesus po ay nagpapagaling ng mga may sakit. Kung babasahin po natin sa Marcos chapter 8, verse 22 hanggang 26, nagpagaling rin po si Jesus ng isang taong bulag. Marahil po narinig niya po yung patungkol po sa balitang ito at nagkaroon po siya ng pag-asa na muli po siyang makakita. Kaya sa palagay ko po si Bartimeo, matagal niya na pong hinihintay si Jesus. Kaya sa verse 47, nang marinig niya na iyon ay si Jesus, na taga Nazaret, ano po yung ginawa po niya? Nagsimula siyang magsisigaw na sinasabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Anong ibig sabihin po nito? Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Ito po ay meron pong espesyal na kahulugan. Dahil ipinupisiya na po sa lumang tipan na ang Mesiyas po ay magmumula po sa angkan ni David. Lagyan po natin ito po ng tanda, ito pong main verse po natin at dako po tayo sa aklat po ng Jeremias po, sa lumang tipan, chapter 23, verse 5 hanggang 6. Jeremias, chapter 23, verse 5 hanggang 6. Jeremias po, chapter 23, verse 5 hanggang 6, sa page 1149 po yan, lumang tipan. Okay? Hinahanap na po, babasahin ko po. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon para kay David ng isang matuwid na sanga, at siya'y mamumuno bilang hari at gagawang may katalinuhan, at maggagawad ng katarungan at katwiran sa lupain. Sa kanyang mga araw ay maliligtas ang Juda at ang Israel ay tiwasay na maninirahan. At ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ng ating katwiran. So ito po yung propesiya patungkol kay Jesus. Si Jesus, siya po ay isinilang mula po sa lahi ni David o sa angkan ni David. Kaya dito po, sabi po dito sa verse 5, sinabi ng Panginoon na ako'y magbabangon para kay David ng isang matuwid na sanga. Ito po yung propesiya patungkol po kay Jesus. Si David, di ba po siya po ay hari? Ibig sabihin, spiritually, si Jesus po ay paparito bilang hari ng mga hari. Kaya nung si Jesus po ay pumasok sa Jerusalem, ang mga tao po ay sumisigaw. Ano po yung sinisigaw po nila? Hosana, anak ni David. Tingnan din po natin sa Apokalipsis chapter 22. Uling aklat po yan sa Bagong Tipan, Apokalipsis chapter 22. Sa verse 16. Apokalipsis chapter 22 sa verse 16. Apokalipsis chapter 22 verse 16. Okay, kung nahanap na, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay nito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Ano sabi po dito? Sa may bandang hulihan, ako ang ugat at ang supling ni David. Kaya si Bartimeo po, naniniwala po talaga siya na si Jesus ay ang Kristo, na siya po ang Mesiyas. Kaya nang malaman niya na po na si Jesus po ay dumadaan, sumigaw po siya. Sabi niya, anak ni David, mahabag ka sa akin. Balikan po natin sa ating pong main verse.
sa verse 47 hanggang verse 48. Marcos chapter 10, verse 47 hanggang verse 48. Babasahin ko po. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazaret, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik, ngunit siya'y lalong nagsisigaw, anak ni David, mahabag ka sa akin. Kaya, nang marinig niya na iyon si Jesus, sumigaw siya, anak ni David, mahabag ka sa akin. Subalit habang sumisigaw siya, marami pong mga tao, sinaway siya. Sabi nila, marahil, sinabi po nila, tumigil ka ang ingay mo. Pero ano pong ginawa po ni Bartimeo? Ay sorry po, hindi na po ako sisigaw. Ano pong ginawa po niya? Lalo siyang nagsisigaw. Anak ni David, mahabag ka sa akin. Ano po yung hinihingi niya? Habag. Ito po yung hinihingi niya. Kaya dito po sa verse 49 hanggang 50, sabi po dito, tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, matuwa ka, tumayo ka, tinatawag ka niya. Verse 50, pagkahagis sa kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. So dito po, makikita po natin na hindi po binibigo ni Jesus yung mga taong gusto pong lumapit sa kanya. Ano po ba yung kalooban po ng Panginoon? Kung babasahin po natin sa Matthew chapter 11 verse 28, sabi po doon, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ito po yung nais po ni Jesus para po sa mga tao, na sila po ay lumapit kay Jesus. Kaya si Bartimeo, lumapit po siya kay Jesus. Si Bartimeo po ay marahil sa kanya pong buhay ay lubha po siya naghirap. At dahil po dito, dahil po siya isang bulag at isang pulubi, ito po yung naging way para po hanapin po niya si Jesus, tama? Minsan ginagamit po ng Diyos yung mga kahirapan po ng tao para po yung mga tao po ay lumapit po kay Jesus. Kaya si Bartimeo, dahil po sa kanya pong sitwasyon, nagawa po niya lumapit po kay Jesus. At sa verse 51 hanggang verse 52, pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Sinabi ng lalaking bulag, Rabuni, ibig kong muling makakita. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya. So si Bartimeo, kagaya po ng sinabi ko po sa inyo, siya po ay lumalarawan sa isang taong makasalanan. Bago po tayo maligtas, tayo pa spiritually bulag. Hindi po natin alam kung ano po yung kalooban ng Diyos. Hindi po natin alam kung paano po makakapunta sa langit. Hindi po natin makita kung ano po yung kaluwalhatian ng Diyos. Bulag po tayo spiritually. Ngunit, nang tayo po ay maligtas, nabuksan po ang ating spiritual na mga mata. Yung tanging paraan po para po mabuksan po yung ating spiritual na mga mata, ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi po ni Jesus, sa verse 52, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Si Bartimeo mayroon po siyang pananampalataya. Paano po ba tayo naligtas? Tayo pa inaligtas sa pamamagitan po ng pananampalataya. Tingnan po natin sa Roma, chapter 1. Roma, chapter 1, verse 16 to 17. Roma, chapter 1, verse 16 hanggang 17. Roma, chapter 1, verse 16 hanggang 17. Nahanap nyo na po? Nahanap na, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat hindi ko ipinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nakakayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Dahil nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi po dito, sapagkat
hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Sabi po dito, Ebanghelyo. Ano po ba yung Ebanghelyo? Alam po ninyo kung ano po yung Ebanghelyo? Magandang balita. Opo, magandang balita po yung Ebanghelyo. Pero ano po ba yung Ebanghelyo? Yung Ebanghelyo, ito po yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang Panginoon po ay namatay doon po sa krus. Nagdanak ang kanyang dugo upang mapatawad po tayo sa ating mga kasalanan. At ang ikatlong araw, siya po ay muling nabuhay at umakyat po sa langit. Sa pamamagitan po nito, napatawad po yung ating mga kasalanan ng ating pong sampalatayanan. Naunawaan po natin na yung kamatayan at muling pagkabuhay po ni Jesus, ito po yung nagligtas po sa atin mula po sa ating mga kasalanan. Kaya ng sampalatayanan po natin, tayo po ay naligtas. Paano po ba tayo naligtas? Ito po ay sa pamamagitan po ng pananampalataya. Tama? Hindi po sa pamamagitan po ng ating gawa. Kung babasahin po natin sa Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Kaya tayo po ay naligtas sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya. Kaya ito po ay biyaya ng Diyos. Ano po ba yung biyaya? Wala po tayong ginawang anuman, ngunit tinanggap po natin, tama? Tinanggap po natin. Ito po yung biyaya. Kaya si Bartimeo, gumaling siya, hindi dahil si Bartimeo ay mabuting tao, tama? Si Bartimeo ay gumaling siya dahil mayroon po siyang pananampalataya. Kung tayo po ay sumasampalataya na pinatawad na po ni Jesus yung ating mga kasalanan, yung ating kasalanan noong nakaraan, kasalukuyan at hinaharap sa pamamagitan po ng kanyang dugo, tayo po ay makakapunta po sa langit. Tayo po ay maliligtas. Kaya para po magkaroon po ng kaligtasan, ito po ay sa pamamagitan po ng pananampalataya. Pananampalataya sa ginawa po ni Jesus para po sa atin. Balikan po natin sa ating pong main verse. Marcos chapter 10, sa verse 51. Marcos chapter 10, sa verse 51. Babasahin ko po. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Sinabi ng lalaking bulag, Rabuni, ibig kong muling makakita. So si Bartimeo, ang tanging nais po talaga niya ay makakita. Kaya nang tanungin po siya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Sabi niya, Rabuni, ibig kong makakita. O sa oras pong ito, kung kayo po ay tatanungin po ni Jesus, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Ano po yung hihingin po ninyo, mga brothers and sisters? Maging matagumpay. Kailangan ko ngayon, Panginoon, ng pera. Ngayon ay krisis. Bigyan mo ako ng pera. Ganun po ba yung sabihin po natin? O si Bartimeo, ano po yung tanging nais niya? Makakita. Ito rin po yung nais na ibigay po ng Diyos ni Jesus para po sa Kanya. Kaya kapag tayo po ay humihingi po sa Diyos, ano po yung dapat po nating hinihingi? Dapat po tayong humingi o manalangin sa Diyos ng ayon po sa Kanyang kalooban. Kapag tayo po ay humingi po sa Diyos ng ayon po sa Kanyang kalooban, papakinggan niya yung ating pong panalangin. Dan dapat po nating hinihingi ay yung spiritual po na pagpapala. Si Solomon, di ba? Tinanong rin po siya ng Diyos, anong nais mong ibigay ko sa iyo? Ano yung kahilingan mo? Ano po yung hiningi po ni Solomon? Karunungan, tama? Karunungan. Para pamahalaan po niya yung bayan ng Diyos. Ito po ay ikinalugod po ng Diyos. At ano po ang ibinigay po ng Diyos sa kanya? Ibinigay niya po yung karunungan at higit pa po sa mga bagay po na hiningi po niya. Tama? Kung tayo po ay hihingi po sa Diyos, mananalangin po sa Kanya ng ayon po sa Kanyang kalooban, ibibigay niya po ito sa atin. At ibibigay niya po sa atin yung higit kaysa po sa ating hinihingi. Tingnan po natin sa unang Juan chapter 5. Unang Juan chapter 5. Verse 14 to 15. Unang Juan chapter 5
verse 14 to 15. Babasahin ko po, unang Juan chapter 5, verse 14 to 15. At ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. At kung ating nalalaman na tayo pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. Kaya sabi po dito, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, dito sa verse 14, tayo'y pinapakinggan niya. Kaya kapag tayo po ay nananalangin, dapat po natin ipanalangin kung ano po yung kalooban po ng Diyos. Minsan po, mayroon po mga brothers and sisters na kapag nananalangin po sila at kapag hindi po nila natatanggap yung kanila pong panalangin, minsan nagre-reklamo po sila sa Diyos. Nagko-complain po sila sa Diyos. Meron po mga dahilan kung bakit minsan hindi po natin agad-agad na tatanggap yung ating pong panalangin. Minsan, hindi po ibinibigay po ng Diyos sa atin yung ating hinihingi. Minsan dahil hindi pa po tayo ready. Tama? Hindi pa po tayo ready. Yung God, mayroon po siyang right timing. Mayroon po siyang right timing. Kaya kung minsan, hindi po natin agad natatanggap yung ating panalangin, dapat po tayong maghintay. Dapat po tayo maghintay hanggang sasagutin po ng Diyos yung ating panalangin. At isa pa, minsan, may mga bagay po na ipinapanalangin po natin na hindi po ibinibigay po ng Diyos dahil ito po ay hindi po ayon po sa Kanyang kalooban. Sa panalangin po ay meron pong maling panalangin. So meron pong yung mga tao sa mundong ito, ano po yung mga panalangin po nila? Ito po yung mga makamundong bagay, yung worldly success, mga physical na pagpapala. Ito po yung hinihingi po nila. Mayroon pong maling panalangin. Tingnan po natin sa Mateo chapter 20. Mateo chapter 20. Verse 20 hanggang 21. Mateo chapter 20. Verse 20 hanggang 21. Okay, nahanap niyo na po. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos ay lumapit kay Jesus ang ina ng mga anak ni Zebedeo na kasama ang kanyang mga anak na lalaki. Siya lumuhod sa kanya at hindi na isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, anong ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo na itong dalawa kong anak ay umupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa ay sa iyong kaliwa sa iyong kaharian. Kaya dito po, so yung ina ng mga anak ni Zebedeo, so may hiningi po siya kay Jesus. Sino po yung mga anak po na tinutukoy po dito? Sila po ay si Santiago at si Juan. O yung kanila pong nanay ay mayroon pong kahilingan po kay Jesus. Eh sabi ni Jesus, ano ang ibig mo? Sabi niya, sinabi niya sa kanya, sa verse 21, ipag-utos mo na itong dalawa kong anak ay umupo, ang isang sa iyong kanan at ang isang sa iyong kaliwa sa iyong kaharian. So ito po yung kahilingan po ng nanay po nito pong dalawa, nanay ni Santiago at ni Juan. Ito po yung maling panalangin. Ang hinihingi po niya yung posisyon sa mundong ito. Di ba yung mga tao po, ito po yung panalangin po nila. Panalangin po nila sa kanilang anak na sana yung anak ko makahanap na magandang trabaho pagkatapos niyang mag-aral at maging matagumpay siya sa mundong ito. Tama? Kayo po, sa mga magulang po, ano po yung panalangin po ninyo sa inyo pong mga anak? Ano po? So, una pong bagay na dapat pong ipinapanalangin po natin sa ating pong mga anak ay yung kaligtasan po nila. Kaligtasan. At pagkatapos, yung maayos na Kristiyanong pamumuhay. Ito po yung matagumpay na pamumuhay. Tama? Kahit yung mga anak po ninyo, maging matagumpay po sila sa mundong ito, pero kung ang kanilang espiritu ay mapapahamak naman sa impyerno, ano pong silbi ng kayamanan na mayroon po sila? Tama?
Sabi po sa Matthew chapter 16 verse 26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ano po yung mahalaga po sa Diyos? Ito po yung ating espiritu. Kahit na maging matagumpay po yung isang tao sa mundong ito, kung ang kanya pong kaluluwa ay mapapahamak sa impyerno, lahat po ng bagay na mayroon po siya, ito po ay walang kabuluhan. Si Bartimeo, hindi niya po hiningi kay Jesus na bigyan siya ng kayamanan. Ang hiningi niya po kay Jesus ay makakita. Dapat po ang hinihingi po natin sa Panginoon ay katulad po nito. Marami pong mga tao, bulag po sila spiritually. Bakit? Dahil nakapokus lamang po sila sa mundo pong ito. Nakapokus lamang po sila sa mga pisikal na bagay. Minsan, nangyayari rin po ito sa mga Kristiyano. Minsan may naririnig po ako na testimony ng brother o sisters. Sinasabi po nila na kanilang testimony, sana yung anak ko ay makahanap ng trabaho. Sana matanggap siya sa abroad at makakuha ng magandang trabaho doon. Ito po yung hinihingi po nila, yung makamundong tagumpay, yung makamundong kaluwalhatian. Hindi ko man lamang po naririnig po na sana yung anak ko ay maligtas at magkaroon ng maayos na buhay na Kristiyanong paumuhay. Na sana yung anak ko ay magabit ng napakahalaga ng Diyos. Ito po ay nakakalungkot na bagay. Alam po ng Diyos kung ano po yung kinakailangan po natin. Yung mga physical na kinakailangan po natin physically. At ito po ay ibibigay po sa atin ng Diyos. Ano po ang sabi po ng Biblia? Sa Matthew chapter 6 verse 33, hanapin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kung tayo po ay mamumuhay ayon sa kalooban po ng Diyos, at kung tayo po ay maglilingkod para po sa Panginoon, siya naman po yung bahala po sa atin. Ito po ay kanya pong pangako. At kung tayo po ay susunod po sa kanya, at susunod po sa kanyang kalooban, sabi po ng Panginoon, ako yung bahala sa iyo. Si Bartimeo, ninais niya po talaga na makakita. Ito rin po yung dapat nating hinihingi sa Diyos. Yung kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Ito po yung dapat po nating hinihingi. Tama? Kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa. Gaano po kasaya kung ang lahat ng ating pamilya ay makakapunta sa langit. Tama? At makakasama po natin doon sa langit magpakailanman. Ito po yung kahilingan din po ni Apostol Pablo. Tingnan po natin sa Roma chapter 9. Roma chapter 9 verse 1 hanggang 3. Roma chapter 9 verse 1 hanggang 3. Okay, nahanap na po. Roma chapter 9, magmula po verse 1 hanggang 3. Basahin po natin ito na sabay-sabay. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo, hindi ako nagsisinungaling. Ito'y pinatotohanan ng aking budhi sa pamamagitan ng Espiritu Santo na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso. Sapagkat mamagalingin ko pang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. So, kilala po natin si Apostol Pablo, di ba? Siya pa ay apostol para po saan? Sa mga hintil, Gentiles, tama? Pero po, hindi lamang po mga hintil yung naligtas sa pamamagitan niya. Marami rin pong naligtas na mga Hudyo sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. Bakit po? Dahil sa puso po ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, ano pong sabi po dito? Mayroon po siyang malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa kanyang puso. Bakit po? Para po sa kanyang mga kababayan. Bakit po? Dahil nangangaral po siya sa kanyang mga kababayan, subalit yung kanyang mga kababayan po ay matigas yung kanilang puso. Ayaw po nilang tanggapin yung ebanghelyo. Kaya nalulungkot po si Pablo. Bakit? Dahil alam po niya na kapag sila ay namatay, sila po ay mapapahamak doon sa impyerno. Kaya sabi po niya, sa verse 3, sapagkat mamagaling ko pang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid, na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Sabi niya, mas mainam na ako na lang yung sumpain kaysa sa aking mga kababayan.
Ako na lang yung mapahamak. Ganito po yung kanyang puso. Pero po, para po sa mga born again Christian ay wala na pong kapahamakan. Tama? Wala na pong kapahamakan para po sa atin. Pero po, bilang mga born again Christian, dapat po tayo magkaroon po ng puso katulad po ni Apostol Pablo. Kapag sa tuwing pinagbubulay-bulayin ko po, o nababasa po itong talatang ito, ako po talaga ay nahihiya kay Apostol Pablo. Kasi po nakikita ko po yung kanyang puso para po sa mga ligaw na kaluluwa. Minsan wala po akong ganito pong puso. Kamusta naman po tayo mga brothers and sisters? Kamusta po yung puso po natin sa mga ligaw na kaluluwa? Sa mga mahal po ninyo sa buhay? Mayroon pong isang Korean missionary, sinabi po niya, ako ay masaya na naipapangaral ko yung ebanghelyo dito sa Pilipinas at maraming kaluluwang naliligaw ang naliligtas. Subalit, sa tuwing naiisip ko yung mga kababayan ko sa Korea, yung mga kamag-anak ko na hindi paligtas, parang gusto kong umuwi doon sa Korea at ipangaral yung ebanghelyo sa aking mga kamag-anak. Ganun po yung puso po niya. Dapat po tayo magkaroon po ng puso katulad po nito para po sa mga ligaw na kaluluwa. Ito po yung dapat na puso ng isang Kristiyano. Kaya yung tunay po na pagpapala po mga brothers and sisters, ito po yung kaligtasan. Ito po yung kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa. At isa pa pong pagpapala, ito po yung pagiging malapit sa Diyos. Tingnan po natin sa Awit chapter 73. Awit chapter 73, verse 28. Awit chapter 73, verse 28 po. Okay, nahanap na po. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Awit chapter 73, verse 28. 3, 2, 1. Ngunit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoon Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Kaya sabi po dito, ngunit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Kaya yung pagiging malapit po sa Diyos, ito po ay pagpapala. Pagpapala rin po ito. Nais po ng Panginoon na maging malapit po tayo sa Kanya. At kapag tayo po ay naging malapit po sa Diyos, makakapamuhay po tayo ng maayos po na Kristiyanong pamumuhay. At sa pamamagitan po nito, magagawa po natin ipangaral po yung Ebanghelyo. At sa pamamagitan po natin, maliligtas po yung mga ligaw na kaluluwa. Kaya ito po yung dapat po nating hinihingi po sa Panginoon. Ano po? Una po yung kaligtasan. Pangalawa, ito po yung maayos na Kristiyanong pamumuhay. Ito po yung matagumpay na pamumuhay. Balikan po natin sa ating pong main verse, Marcos chapter 10. Sa verse 48 po. Marcos chapter 10, sa verse 48, sabi dito, at sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik, ngunit siya'y lalong nagsisigaw, anak ni David, mahabag ka sa akin. Ito po yung best way para po matanggap ang biyaya ng Diyos. Si Bartimeo, desperado po talaga siyang makakita. Kaya kahit po sinaway po siya ng maraming tao, siya'y lalong nagsisigaw. Nakita ni Jesus ang kanya pong desperadong puso. Kaya sinabi ni Jesus, tawagin ninyo siya. Ganito po yung dapat na puso po natin para po sa mga ligaw na kaluluwa. Dapat po tayo magkaroon po ng desperadong puso. Sa Lumang Tipan, isa po sa mga ginamit po ng Diyos ng napakahalaga ay si Eliseo. Si Eliseo po ay gumawa po siya ng maraming himala. At isa na po dito ay muli niyang binuhay yung anak ng babaeng taga-Sunem. Tingnan po natin sa Ikalawang Hari, chapter 4, verse 20 hanggang 23. Ikalawang Hari, chapter 4, verse 20 hanggang 23.
Ikalawang Hari po, chapter 4, verse 20 hanggang 23. Okay, babasahin ko po, verse 20 hanggang 23. Kanyang binuhat siya at dinala sa kanyang ina. Ang batay nakaupo sa kanyang kandungan hanggang sa katanghaliang tapat. At siya'y namatay. Pumanhik ang babae at inihiga ang bata sa higaan ng tao ng Diyos. At kanyang pinagsaran siya ng pintuan at lumabas. At kanyang tinawag ang kanyang asawa at sinabi, "Pasamahin mo sa akin ang isa sa mga utusan at ang isa sa mga asno upang ako'y madaling makatungo sa tao ng Diyos at makabalik ulit." At kanyang sinabi, "Bakit ka pupunta sa kanya ngayon? Hindi bagong buwan o sabat man." At kanyang sinabi, "Ayos lang." So ito pong babaeng taga-Sunem, sa una, hindi po sila magkaanak at ang kanya pong asawa ay matanda na. Subalit dahil po sa kabutihang ginawa po nila para po kay Eliseo, sinabi ni Eliseo, magkakaroon ka ng anak. Sa una po, parang hindi po sila makapaniwala, pero nagkaanak po sila. Subalit ito pong anak po nila, so sumakit po yung ulo habang papunta po doon po sa patungo po siya upang pumunta po sa kanyang ama na gumagapas. Sumakit po yung kanyang ulo at pagkatapos ay namatay siya. Subalit, ito pong kanya pong nanay ay desperado po talaga. Kaya sabi po dito sa verse 23, at kanyang sinabi, "Bakit ka pupunta sa kanya ngayon? Hindi bagong buwan o sabat man." At kanyang sinabi, "Ayos lang." Desperado po talaga yung kanyang nanay na muling mabuhay itong kanya pong anak. Kaya gusto niyang pumunta sa tao ng Diyos, si Eliseo. Kaya dito po sa verse 29 hanggang verse 29, ibabasahin ko po verse 29. Sinabi niya kay Gehazi, "Bigtisan mo ang iyong mga balakang at hawakan mo ang aking tungkod sa iyong kamay at humayo ka. Kung ikaw ay makakasalubong ng sino mang tao, huwag mo siyang batiin, at kung ang sino man ay bumati sa iyo, huwag mo siyang sagutin. At ipatong mo ang aking tungkod sa muka ng bata." Kaya ito po yung sinabi po ni Eliseo sa kanya pong dito po kay Gehazi. So, kung babasahin po natin dito po sa verse 31, basahin po natin ito ng sabay-sabay, verse 31. Si Gehazi ay nauna sa kanila. Ipinatong ang tungkod sa mukha ng bata, ngunit walang tunog o palatandaan ng buhay. Kaya't siya'y bumalik upang salubungin siya at sinabi sa kanya, ang bata ay hindi pa nagigising. Kung babasahin po natin, so dito po, ginawa po talaga ni Gehazi kung ano po yung iniutos po sa kanya ni Eliseo. Ngunit, ang problema wala pong nangyari. Ang bata ay hindi pa nagigising. Eksakto po na ginawa po ni Gehazi o ginawa po ni Gehazi ng eksakto yung bagay po na iniutos sa kanya ni Eliseo. Subalit bakit po yung bata ay hindi po nabuhay? Bakit hindi po nagising po yung bata? Bakit po? Dahil hindi po iniligay ni Gehazi yung kanya pong puso para po mailigtas yung bata. Ang mahalaga po dito ay ang puso po niya at yung pananampalataya. Paano naman po si Eliseo? Dito po sa verse 32 hanggang 33, verse 32 hanggang 33, nang si Eliseo ay dumating sa bahay, nakita niyang ang bata ay patay at nakahiga sa kanyang higaan. Kaya siya'y pumasok at sinarahan ang pintuan sa kanilang dalawa at nanalangin sa Panginoon. Dito po makikita po natin, hindi lamang po tungkod yung dala po ni Eliseo. Ano pa po yung dala po niya? Mayroon po siyang dalang panalangin, tama? Verse 33, sa may bandang hulihan, nanalangin sa Panginoon. At pagkatapos, dito po sa verse 34, pagkatapos siya'y sumampa at dumapa sa ibabaw ng bata, at idinikit ang kanyang bibig sa bibig nito, at ang kanyang mga mata sa mga mata nito, at ang kanyang mga kamay sa mga kamay nito, at habang siya'y nakadapa sa kanya, ang laman ng bata ay uminit.
Kaya ano po yung ginawa po ni Eliseo? Dumapa po siya sa ibabaw ng bata. Idinikit niya po yung kanyang bibig sa bibig ng bata, at yung kanyang mata sa mata po ng bata, at yung kanyang mga kamay sa kamay po ng bata. Marahil po yung kanya pong panalangin, Panginoon, nawa buhayin mo ang batang ito, maging kapalit man ng aking buhay. Desperado po talaga si Eliseo na muling mabuhay itong bata. Kaya pagkatapos po nito sa verse 35, muli siyang tumayo at minsanang lumakad sa bahay na paro't parito, at sumampa at dumapa sa ibabaw niya. At ang bata'y 7 ulit na bumahin, at iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Kaya muli pong ginawa po ito ni Eliseo hanggang yung bata po ay mabuhay. Kaya nanalangin siya at ibinigay niya po yung lahat na mayroon po siya para po mailigtas yung bata. At iminulat po ng bata yung kanya pong mga mata, at siya po ay nabuhay. Kapag tayo po ay nag-e-evangelize sa mga ligaw na kaluluwa, kapag hindi po nila nakita yung ating puso na nagmamahal po para sa kanila, hindi po mababago yung puso po nila. At kapag tayo po ay gumagawa o naglilingkod para po sa Panginoon, kapag hindi po natin inilalagay yung puso po natin, maaaring hindi po ito tanggapin po ng Panginoon yung ating paglilingkod. Ang nais po sa atin ng Panginoon ay yung puso po natin. Desperadong puso. Di ba sa Kawikaan chapter 23, verse 26, sabi po doon, anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay. Kapag naibigay po natin yung puso po natin sa Panginoon, magagawa po natin ibigay po yung lahat. Kaya si Eliseo, ginawa niya po ang lahat para po yung bata ay maligtas. Mayroon po talaga siyang desperadong puso. Gayun din po para po sa pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Kailangan po natin magkaroon po ng desperadong puso para po iligtas ang mga ligaw na kaluluwa. Si Gehazi, inilagay niya lang yung tungkod. Parang ganito lang, yung ginawa po niya, yung tungkod, inilagay niya sa ibabaw ng bata. Tapos nung walang nangyari, umalis na siya. Panginoon, walang nangyari. Pero ano po yung ginawa po ni Eliseo? Nanalangin siya. Nanalangin siya hanggang yung bata ay muling mabuhay. Desperado po talaga siya na maligtas po yung bata. May mga mahal po tayo sa buhay na hanggang ngayon ay hindi pa po ligtas. Tama po? Dapat po tayo magkaroon po ng desperadong puso upang iligtas po sila. Si Eliseo, ginawa niya po yung lahat ng paraan para po iligtas yung bata. Gayun din po pa yung dapat po natin gawin. Huwag po nating tularan si Gehazi. Wala siyang desperadong puso. Minsan nangyayari din po ito sa atin kapag tayo po ay nag-evangelize, di ba? Minsan mayroon po mga tao na matigas po yung puso po nila. Parang imposible na sila po ay maligtas. Pero ano yung dapat po natin gawin, especially po sa mga kamag-anak natin, sa pamilya po natin? Dapat po tayong patuloy po na mag-evangelize po sa kanila. Hanggang sa baguhin po ng Diyos yung puso po nila. Huwag po dapat po tayong sumuko. Sabi po sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 10, kahit aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Kaya paano po natin magagawang isuko yung mga ligaw na kaluluwa? Alam po natin kung saan po sila mapupunta kapag sila po ay namatay. Tama po? Yung kanila pong espiritu, kahit sa puso, sa tuwing ini-evangelize po natin sila, sinasabi po nila, hindi, matigas po yung kanilang puso, pero sa totoo lang po yung kanila pong espiritu, sinasabi po sa atin, huwag kang tumigil. Tiyagaan mo pa ako. Kapag sinasabi po nila, tumigil ka, sa totoo lang, sinasabi po sa kanilang pong espiritu na, tiyagaan mo ako, magpatuloy ka, hanggang sa maligtas ako. Kaya, huwag po tayong sumuko para po sa mga ligaw na kaluluwa, sa ating pong mga mahal sa buhay. Hanggang sa sagutin po ng Diyos yung ating mga panalangin. Si Jesus po, tinuruan niya po tayo na dapat po tayong palaging manalangin at huwag manlupaypay. Kung babasahin po natin sa Lucas chapter 18, naroon po yung babaeng balo. Palagi po siyang pumupunta po doon po sa hukom. Dahil meron po siyang problema na hindi pa nalulutas. Nais niya pong bigyan po siya ng hukom ng katarungan. Subalit yung hukom, alam po natin, yung hukom, siya po ay hindi makatarong ng hukom. So, gayon pa man, yung babaeng balo, patuloy po siya. Patuloy po siyang pumupunta sa hukom. At sa bandang huli, ano po yung ginawa ng hukom? Tingnan po natin sa Lucas chapter 18. Lucas chapter 18.
Lucas chapter 18, verse 4 hanggang 5. Lucas chapter 18, verse 4 hanggang 5 po. Okay, kung nahanap na, babasahin ko po. May ilang panahon na siya'y tumanggi. Subalit pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman ako'y hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit dahil sa ginagambala ako ng balong ito, bibigyan ko siya ng katarungan. Kung hindi, ay magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta dito. Kaya sa pamamagitan po niyang patuloy na pagpunta sa hukom, ano po yung ginawa po ng hukom? Binigyan po niya ng katarungan ito pong babaeng balo. Kaya sa verse 7 hanggang verse 8, at hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ng kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunpaman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Anong sabi po ng Biblia? Mabilis niyang bibigyan siya ng katarungan. Tutulungan po tayo ng Panginoon. Bakit po? Dahil tayo po ay anak ng Diyos. Diba, kapag ang isang anak ay meron pong kinakailangan sa kanya pong tatay, sa kanya pong magulang, halimbawa po sa eskwelahan, kailangan po niya ng pera, pang-pa-enroll. Kahit po yung tatay ay wala pong pera, kapag sinabi po ng anak na kinakailangan po ito at desperado po talaga yung anak na makuha po ito, ano po yung gagawin po ng tatay? Wait ka lang muna dyan, anak. Gagawa ako ng paraan. Tama? Ganyan po yung gagawin po ng tatay. Kahit wala po siyang pera, gagawa po siya ng paraan upang maibigay niya yung kinakailangan ng kanyang anak. Papaano naman po tayo? Tayo po ay mga anak ng Diyos. Sabi po dito, verse 8, sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunpaman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. So ito po yung mahalaga, yung pananampalataya. Yung pananampalataya po natin. Kinakailangan po nating maniwala na ang Diyos, sasagutin niya po yung ating pong panalangin. Kaya sabi po, dapat po tayong patuloy po na manalangin. Mayroon pong isang tao na ang pangalan po ay George Miller. Siya po ay man of prayer. Tumanggap po siya ng mga panalangin mula po sa Diyos ng more than 50 times. At isa po sa kanyang panalangin, nanalangin po siya sa Diyos para po sa kanya pong kaibigan sa loob po ng 63 years. At sa huli, ang kanya pong kaibigan ay naligtas matapos ang kamatayan po ni George Miller. Ang kanya pong patuloy po na pananalangin ay nasagot matapos po yung kanyang kamatayan. Kaya sabi po sa verse 1, basahin po natin muli, 3-1, at isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Kaya kailangan po nating patuloy po na manalangin sa Diyos hanggang sasagutin po ng Diyos yung ating mga panalangin. Balikan po natin sa ating pong main verse, Marcos chapter 10, verse 46 hanggang verse 48. Marcos chapter 10, verse 46 hanggang verse 48. Babasahin ko po. At dumating sila sa Jericho. Habang nililisan niya ang Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at ng napakaraming tao, isang pulubing bulag si Bartimeo na anak ni Timeo ay nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazaret, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik, ngunit siya'y lalong nagsisigaw, anak ni David, mahabag ka sa akin. So ito po yung time na si Jesus po ay malapit. Ito pong pagkakataon pong ito ay dapat hindi niya po mapalampas. Kaya ano po yung ginawa po niya? Kahit sinaway po siya ng maraming tao, lalo po siyang nagsisigaw. Ganito po kadesperado yung kanya pong puso. Gayun din po, habang hindi pa po dumarating ang Panginoon, mayroon pa po tayong pagkakataon upang mag-evangelize. Pero darating po yung time na matatapos po ang panahon po ng biyaya. Kaya ngayon po, habang may pagkakataon pa po tayo, dapat po tayong gumawa. Di ba sa panahon po ni Noel, bago po lipulin ng Diyos yung mundong ito sa pamamagitan ng baha, naghintay po ang Diyos ng mahabang panahon.
Subalit, wala pong nakinig kay Noe. Hanggang sa sinarado po ng Diyos yung pintuan ng daong. At pagkatapos nagsimula pong umulan. Marahil po, pagkatapos ng umuulan na po, lumapit po yung mga tao, lalo po yung marahil po yung mga kamag-anak po ni Noe, lumapit po at pumunta po doon po sa barko at kumakatok kay Noe. Papasukin mo kami, maawa ka sa amin. Pero po, nabuksan ba ni Noe yung pintuan ng daong? Hindi, dahil ang Diyos po yung nagsara ng pintuan, tama? Gayun din po, habang hindi pa po dumarating po yung Panginoon, mayroon pa po tayong pagkakataon. Pero kapag dumating na po yung Panginoon, kahit naisin po natin na mag-evangelize, hindi na po tayo makakapag-evangelize. Yung mga ligaw na kaluluwa, kahit magmakaawa po sila, sumigaw po sila sa Panginoon, pero kapag natapos na po yung panahon po ng biyaya, wala na po silang pag-asa. Wala na po silang pag-asa. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 55, verse 6. Isaiah chapter 55, verse 6. Okay, babasahin ko po. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Kaya sa panahon po natin ngayon, bukas pa po yung pintuan po ng kaligtasan. Kailangan po natin kunin ang pagkakataong ito dahil darating po yung araw na isasarado po ng Diyos ang pintuan po ng kaligtasan. At wala na po tayong magagawa. Tingnan din po natin sa Juan chapter 9, verse 4. Juan chapter 9, verse 4. Juan chapter 9 verse 4. Okay? Kung nahanap na, basahin po natin ito na sabay-sabay. 3, 2, 1. Kailangan nating gawin ang mga gawa na iyong nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gawi na walang taong makakagawa. Kaya sa panahon po natin, yung panahon po ng biyaya ay malapit na pong matapos. Habang hindi pa po dumarating po yung Panginoon, kinakailangan po nating gumawa. Sabi po dito, kailangan natin gawin ang mga gawa na yung nagsugo sa akin samantalang araw pa. Di ba? Kapag araw pa, so ito po yung time na gumagawa pa po tayo. Pero kapag dumating po yung gabi, wala na pong taong makakagawa. So panahon po natin ngayon, malinaw na po na nakikita po natin na napakalapit na po ng pagdating po ng Panginoon. Tama? Yung mga tanda ng katapusan po ng panahon ay nangyari na at nangyayari pa. Kaya habang may pagkakataon pa, kinakailangan po nating gumawa. Opo, sa pangangaral po ng Ebanghelyo, mayroong pumakahirapan at mga pagdurusa, tama? Mayroong pumakahirapan at mga pagdurusa. Subalit, hindi po ito magpakailanman. Kapag nandun na po tayo sa langit, mag-evangelize pa ba kayo? Mag-o-offering pa? Maaari po bang maglingkod dito? Hindi na po. Kahit naisin mo po na, Panginoon, pwedeng bigyan mo po ako ng chance, ng kahit kaunti pa, kasi parang kulang yung paglilingkod ko sa iyo nung nasa lupa ako. Wala na pong pagkakataon pa. Ngayon lamang po tayo mayroon pong pagkakataon upang maglingkod at mag-evangelize. Kahit naisin po natin na mag-evangelize, pero kapag dumating na po ang Panginoon, wala na po tayong magagawa. Kaya sabi po dito, kailangan natin gawin ang mga gawa niyo nagsugo sa akin samantalang araw pa. Kaya kinakailangan po natin gawin yung mga bagay na dapat po natin gawin habang hindi pa po dumarating po yung Panginoon. Habang mayroon pa po tayong pagkakataon. Balikan po natin sa ating pong main verse. Marcos chapter 10, verse 51 to 52. Marcos chapter 10, verse 51 hanggang 52. Babasahin ko po. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Sinabi ng lalaking bulag, Raboni, ibig kong muling makakita. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya.
Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya. Kaya tinanong siya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Sabi niya, Rabboni, ibig kong makakita. Ito po yung tamang panalangin. Ito po yung nais ng Diyos. Dapat, una po, malaman po ng tao yung kanyang patutunguhan. Kung ninanais niya po na maligtas, ililigtas siya ng Panginoon. Kung ang isang tao po ay mayroon pong masidhing na nais na maligtas, ililigtas po siya ng Panginoon. Subalit kung ang isang tao po ay wala pong pagnanais na maligtas, kahit naisin po ng Panginoon na siya po ay iligtas, wala pong magagawa ang Panginoon. Kahit ilang beses na po siyang dumadalo sa Bible seminar, pero kung ayaw po niya maligtas, hindi po siya maliligtas. Ngunit ito pong si Bartimeo, labis po siyang naghirap ng matagal. Kaya ninais po niya talaga na siya po ay gumaling. At nang mabigyan po siya ng pagkakataon na malapit po sa Jesus, sinamantala po niya yung pagkakataon. At nang tinanong siya ni Jesus, anong ibig mong gawin ko para sa iyo? Sabi niya, Rabboni, ibig kong makakita. Kaya dahil po sa pagnanais po ni Bartimeo, pinagaling po siya ni Jesus. At sinabi ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At pagkatapos, ano po yung ginawa po ni Bartimeo nang gumaling po siya? Nang siya po ay muling makakita. Ano sabi po niya? Panginoon, maraming salamat po. See you again. Sa muli nating pagkikita, ganun po ba? Yung sinabi ni Bartimeo? Dito po sa verse 52, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya sumunod sa kanya. Ano po yung kanyang ginawa? Matapos po siyang mapagaling, sumunod siya kay Jesus. Ito po yung Kristiyanong paumuhay. Pagkatapos po nating maligtas, dapat po tayong sumunod kay Jesus. Subalit, maraming taong pinagaling po sa Jesus, ngunit kakaunti lamang po yung sumunod po kay Jesus. Sa Bible seminar po natin, di ba, minsan marami pong umaattend at nagpapatotoo sila na naligtas sila sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Pero pagkatapos po ng Bible seminar, yung iba po bumabalik. Pero pagkatapos po ng ilang linggo lang, nawawala na po sila. Hindi po ganito yung paglakad o pagsunod po kay Jesus. Dapat po tayong sumunod kay Jesus hanggang sa muling pagdating po ng Panginoon. Kaya marami pong mga tao, minsan nagpapatotoo po sila. Sa Biblia rin po, mayroon pong pinagaling po sa Jesus na 10 kitongin, tama? Pero ilan po yung bumalik? Isa lang. Di ba kung babasahin po natin sa Lucas chapter 17 verse 17, at nagtanong sa Jesus, hindi ba 10 ang naligtas? Nasaan ang siya? Ito po yung tinatanong po ni Jesus pagkatapos po ng Bible seminar. Nasaan na? Nasaan na sila? Kung tayo po talaga ay tunay na naligtas, dapat po tayong sumunod kay Jesus hanggang sa muling pagdating po ng Panginoon. Ito po yung kanyang kalooban. Di ba sa kanta po natin, kanta po ng choir kanina, di ba? Ang daang tinahak ng Panginoon. Ito po yung dapat po nating sundan. Tama? Mabato, di ba? Mayroong mga kahirapan. Subalit sabi ng Panginoon, sasamahan kita. Hindi kita iiwan. Kaya hanggang sa muling pagdating po ng Panginoon, sumunod po tayo sa Panginoon. Isa pa pong bagay, yung gusto ko pong ibahagi po sa inyo, bago po tayo magtapos. So dito po sa isa pa pong aral, sa ginawa po ni Bartimeo, dito po sa verse 50. Verse 50, sabi dito, pagkahagis ng kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Kaya ano po yung ginawa po niya? Sa verse 50, pagkahagis ng kanyang balabal. Inihagis niya yung kanyang balabal. Anong ibig sabihin nito? Para po sa bulag, yung balabal po ay napakahalaga. Ito pa ay ginagamit po nila para po pantakip po sa kanila. Minsan kapag malamig po yung panahon o kaya sa nakakahiyang bahagi ng kanilang katawan, pinantatakip po nila ito. Subalit, inihagis niya ito. Bakit? Dahil ang mas mahalaga sa kanya ay mabuksan yung kanyang paningin. Nang tayo po ay maligtas, naunawaan po natin kung ano po yung mas mahalaga. Ano po yung mas mahalaga? Yung kaligtasan. Yung Ebanghelyo. Si Jesus. Kaya nang tayo po ay, nang maunawaan po natin ito, lahat ng mga bagay na ideya po natin para po makapunta sa langit, yung iniisip po natin yung kabutihan, yung pagiging relihiyoso, inalis po natin ito, tama? At sinampalatayanan po yung ginawa po ni Jesus. At matapos po tayong maligtas,
dapat po natin maunawaan kung ano po yung mahalaga. At kunin po natin yung mahalaga at ihagis o itapon naman po natin yung hindi mahalaga. Kung babasahin po natin sa Marcos chapter 13, verse 45 hanggang verse 46, naroon po yung talinghaga patungkol po sa mamahaling perlas. Nang matagpuan po ito ng isang mangangalakal, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Tingnan po natin, Marcos, Mateo po pala, Mateo chapter 13, Mateo chapter 13, verse 45 hanggang verse 46. Parang alam nyo na po, nabubuksan po natin ito. Inunahan nyo na po ako. Mateo chapter 13, verse 45 hanggang verse 46. Nakita nyo na po? Opo. Okay, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayun din naman ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. At nang makatagpo ng isang mamahaling perlas, ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Kaya dito po, mayroon pong isang mangangalakal. Naghahanap po siya ng magagandang perlas. At pagkatapos nang makakita po siya ng isang sabi po dito, nang may makita po siyang mamahaling perlas, ano po yung ginawa po niya? Umalis siya at ipinagbili lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Katulad din po nito, nang maunawaan po natin na si Jesus po ang tagapagligtas, lahat ng bagay ay isinuko po natin. Lahat ng ideya ay isinuko po natin at hinawakan lamang po natin ay si Jesus. Dahil alam po natin na si Jesus ang mahalaga. Tama? Si Apostol Pablo, matapos po siyang maligtas, pinili niya rin po yung mahalaga. Pinilan niya po yung Panginoon. Sabi po sa Pilipos chapter 3 verse 8, alang-alang sa kanya tiniis ko ang lahat ng kalugihan, ng lahat ng mga bagay, at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Bakit niya po itinuring na basura po yung lahat? Na mayroon po siya? Di ba yung pinag-aralan niya, yung posisyon niya, lahat iniwan niya para po sa Panginoon, para po sa Ebanghelyo. Dahil naunawaan niya po na ang mas mahalaga ay ang Panginoon, na ang mas mahalaga ay ang Ebanghelyo. Kaya sabi po dito, mamahaling perlas. Mamahaling perlas. Sino po ba yung perlas po natin? Ang perlas po natin ay si Jesus. Ang perlas po natin ay ang Ebanghelyo. Ang perlas po natin ay ang church. Kaya kung alam po natin kung gaano po kahalaga ang church, magagawa po ba natin iwanan ang church? Hindi po. Subalit bakit mayroon pong mga tao, mayroon pong mga Kristiyano na iniiwan po nila ang church? Dahil hindi po nila nauunawaan kung gaano po kahalaga ang church. Dapat po natin maunawaan na ang church po ay mahalaga. Hindi po tayo makakapamuhay ng buhay Kristiyano kung tayo po ay hiwalay sa church. Dapat po natin maunawaan po nito, na ang perlas po natin ay ang church. At isa pa, yung perlas po natin ay ang mga ligaw na kaluluwa. Tama? Kaya sabi po sa Mateo chapter 13, verse 46, muli ko pong babasahin. At nang makatagpo ng isang mamahaling perlas, ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Kaya kung alam po natin kung gaano po kahalaga yung ligaw na kaluluwa, isasakripisyo rin po yung mga bagay para po makapagligtas tayo ng mga ligaw na kaluluwa. Katulad po nito pong mangangalakal. Kaya di ba, minsan nakikita pa po na yung mga brothers and sisters na nauunawaan po talaga nila kung gaano po kahalaga yung Ebanghelyo. Marami po silang isinasakripisyo, yung oras po nila, yung pera po nila, para po makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Di ba? Minsan kapag mayroon pong summer retreat, di ba? Minsan na natataon na yung iba po ay mayroon pong trabaho sa time pong iyon. Ano po yung ginagawa nila? Isinasantabi po muna nila yung kanilang trabaho. Para po saan? Para po sa pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa. At kapag mayroon pong Bible seminar, di ba? Para po sa gawain, para po sa pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa, isinasakripisyo po natin yung oras po natin, yung pera po natin, tama? Para po sa pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Dahil naunawaan po natin na napakahalaga ng ligaw na kaluluwa. Katulad po ni Bartimeo,
Mahalaga po sa kanya yung balaban. Subalit, itinapon niya po ito para po makalapit kay Jesus. Gayun din po, dapat po nating malaman kung ano po yung mahalaga at kunin po natin yung mahalaga at itapon naman po yung mga bagay na hindi naman po mahalaga. Halimbawa po si Moises, di ba? Siya po ay prinsipe doon po sa Ehipto. Maaari po siyang maging paraon, tama? Pero ano po yung ginawa po niya? Isinuko niya po yung kanya pong karapatan. Isinakripisyo po niya yung kanyang buhay at nagdusa kasama po ng kanyang bayan. Bakit po? Alam po niya kung ano po yung mahalaga. Ano po ba yung mahalaga? Tingnan po natin, Hebrew chapter 11. Hebrew chapter 11. Verse 24 hanggang 26. Hebreo chapter 11 verse 24 hanggang 26. Okay, babasahin ko po. Hebreo chapter 11 verse 24 hanggang 26. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Kaya si Moises mayroon po siyang pananampalataya. Kaya kahit may pagkakataon po siya na maaaring maging paraon at magkaroon po ng maging hari, subalit dahil nakita po niya kung ano po yung mahalaga, ano po yung kanyang pinili. Pinili po niya, sabi po dito, verse 26, kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Alam po ni Moises kung ano po yung bagay na dapat po niyang hawakan, tama? Hinawakan niya po ito at binitawan po niya yung bagay na hindi naman po mahalaga. Bilang mga Kristiyano, dapat po nating malaman kung ano po yung mahalaga at hawakan po natin yung mahalaga at bitanawan naman po natin yung bagay na hindi po mahalaga. Ngayong araw, pinag-aralan po natin si Bartimeo. Mayroon po siyang desperadong puso na mapagaling. Kahit nang marinig niya po na si Jesus po ay dumaraan, sumigaw siya. Kahit sinaway po siya ng maraming tao, lalo po siyang nagsisigaw. Hindi niya po pinalampas ang pagkakataon. Gayun din po sa atin. Kailangan po tayo magkaroon po ng desperadong puso para po sa mga ligaw na kaluluwa upang iligtas po sila. At wag po nating sayangin po yung pagkakataon. Habang hindi pa po dumarating po yung Panginoon, dapat po tayong gumawa. Ngunit ito pong pagkakataon pong ito, alam po natin na malapit na po yung pagdating po ng Panginoon. Kaunti na lang po yung pagkakataon, yung chance po natin para po makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Ang Panginoon po ay malapit nang dumating. Kailangan po nating mabuhay para po sa Panginoon, sa ating pong natitirang buhay hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Hanggang dito lamang po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakila, banal at mahabaging Diyos, Ama na nasa langit, nasa amin ay palagi nagmamahal. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa iyo pong mga salita na ibinahagi niyo po sa amin sa araw pong ito, patungkol po kay Bartimeo. Panginoon, tulungan niyo po kami na katulad po ni Bartimeo, magkaroon po kami ng puso, desperadong puso, para po sa kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa. At bigyan niyo rin po kami ng karunungan upang makawakan po namin yung mga bagay po na mahalaga. At isang tabi o itapon po namin yung mga bagay po na hindi po mahalaga. Dahil alam po namin, Panginoong Diyos, na napakalapit na po ng iyo pong pagdating. At wala na po kaming sapat na panahon para po makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, si Pastor Lisan Roque, kasama po yung kanya pong pamilya, na gamitin niyo po sila ng napakahalaga para po sa pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa sa lugar pong ito. At ibigay niyo po sa kanila yung karunungan para po makapagligtas po ng mga ligaw, higit pang ligaw na kaluluwa at alagaan po ang mga brothers and sisters ng Santa Rosa Church.
Dalangin ko rin po ang mga leaders ng Santa Rosa Church na ibuwas niyo po sa kanila yung biyaya na kinakailangan po nila at gamitin niyo po sila ng napakahalaga para po sa iyo pong gawain. Gayon din po sa mga brothers and sisters ng Santa Rosa Church, gamitin niyo po sila ng napakahalaga, Panginoon, na magawa po nilang manatili hanggang sa huli, hanggang sa pagbabalik po ng Panginoon at lumakad po kasama po ng Panginoon hanggang sa muling pagdating ng Panginoong Hesus. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng bagay sa iyo pong mahabaging mga kamay. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus sa amin ay palagi nagmamahal. Amen.